Ikaw nga, Ma'am Olivia? Tumili ito at nagagalak na lumapit sa akin. Kayo nga! And she embraced me. Hey, Tina! Nahihiyang napatin ako sa paligid dahil sa amin napunta at sa lahat na nasa hallway. Ay, sorry na carried away lang ako, Ma'am Olivia. Akala ko kasi kung sinong artistang napadpad dito eh. Napapakamot to sa ulo. Hey everyone! Ang pinakamagandang boss natin. Napaawang ang bibig ng mga empleyado. Marahil nagtataka rin ng mga ito sa sinabi ni Tina. Tina, stop it! Anyway, our very own Ma'am Olivia Silva, halika nga, ang tabil mo. Hinila ko to patungo sa loob ng office ni Carter. Ma'am, mas lalo ka kong gumanda ngayon. She still widely smile. Mas lalo ka rin naging bulara ngayon. Anyway, nasa ng boss mo? Hala, naku po si sir pala. Maiyari talaga ako nito. Napasa po ito sa kanyang noo nang maalala ang boss nito. Why? Nagtataka ako rito nang bigla itong may hinagilap ng dokumento sa mesa ni Carter. Kasi napag-utusan ako ni sir na kunin ang mga documents na naiwan ko pala kanina dito. Shit! Masasabo na naman ako sa kapalpakan ko. Nagmamadali pa naman si sir na matapos kaagad ang meeting na yon. At bakit siya nagmamadali? Nakangising tanong ko dito. Ewan ko ron. Ngayon nga lang pumasok yun galing sa ilang araw na bakasyon eh. Tapos ngayon sa emergency meeting niya, todo pagmamadali. Lahat nasasabo niya sa conference eh. Ang init ng ulo ni sir, ma'am. Bakit ganun yun? Tanong nito nang humarap sa akin. I don't know. Wala akong alam dyan. Nakailing kong sabi dito. She rolled her eyes nang tumunog ang cellphone nito. Speaking of your lover, eto tinatawagan na ako. Lover? Oh, lover boy mo. Napapailing na lang ako at napapangisi. Go ahead, sagutin mo na. Ito na, sasagutin ko na. Tsaka nito tinanggap ang tawag at tinapat sa tenga. Nakikita ko napangawi agad to at napapatango. Yes sir, parating na. Ito na, nagmamadali na ho ako. At saka nito pinatay ang cellphone. So, maiwan na muna kita ma'am. Sasabihin ko na lang ho kay sir na nandito. No! Kumunot ang noo nito sa akin. What if I am going to deliver those documents to him? Well then, give it to me, Tina. Nilahad ko ang palad ko rito. Ha? Bakit? Dadalhin ko sa kanya ang mga yan. Bakit? Ako na, ma'am. Intayin mo na lang siya rito. Ako na. Akin ang mga yan. No, pero... Tina, akin na. Tinaasan ko to ng aking kilay. Kasi baka magalit si sir sa akin. Ayaw pa naman niyang magpadistorbo ngayon. Sa tingin mo, distorbo ako sa kanya? Hindi. Wala naman ako sinabi, mami. Then, akin na. Ito. Basta ma'am ha, kasalanan mo kapag nagalit yun si sir. Akong bahala sa'yo. Saad ko sabay kindat. Napapakamot pa rin to sa kanyang ulo. Okay, may tiwala ako sa inyo, ma'am. Good. Then, saan sila nagmi-meeting ngayon? Sa may dulo, conference room number 3. Ngumiti ako rito. Thanks for the info. Anyway, wag mong sagutin kapag tumawag muli sa'yo, okay? Noted, ma'am. May ngiti sa labing, lumabas na ako sa office ng taong sinadya ko ngayon. As I step outside his office, sa akin muli ang mga tingin ng ibang empleyado. Ang iba, pasimple naman akong sinusulyapan. I just smiled when some of them greets me. Alam ko ang iba sa kanila, hindi talaga ako kilala, but it's okay. At least walang alam ang mga to kung sino ko sa buhay ng boss nila sa kumpanyang iyon. When I finally got in front of the conference room 3, I blew my heavy breath. Okay, kaya mo to, Olivia? Nandito ako para kausapin siya tungkol sa lahat. Isipin na ito ay isang daan patungo sa kaligayahan para sa inyong dalawa. Tumango-tango ako. Yeah, kaya ko to. Pinihit ko ang pinto at unti-unti yung binuksan. Una kong nakita yung mga kamiting nito sa malaking pahaba na lamesa. Hinanap to ng mga mata ko. When I finally see him, napangiti ako. My eyes only set in his direction. Napangiti ako habang pinagmamasdan ito sa malayo. Nakasuot siya ng pang-opisina niyang damit. Ang hot pa ring tignan kahit nakakunot ang noo habang nagsasalita sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanya. Just for a while, tatawagin ko lang si Tina. Dinampot nito ang kanyang cellphone at inayos ang kanyang earphones. Nasa mukha nitong pagkairita dahil wala pa rin ang taong hinihintay nito. I smirked and I totally get inside the room. May ilang pares sa mga mata ang napalingon sa akin. Nagtataka mga to kung sino ako at bakit ako pumasok doon. Well, I also don't know them. Sa bagay, mga tauhan niya to sa kumpanya nilang iyon. Kung sa JT company yon, tiyak kilala agad ako ng mga ito.
Tumalikod si Carter sa mga taong naroon at hinintay nitong sagutin ni Tina ang tawag nito. Nakita ko ang pagkurot ng noo ng lahat nang tuluyan akong pumunta sa harapan. Nagtataka talaga sila kung sino ko at ano ang ginagawa ko doon. I cleared my throat. Sir, ito na ho ang mga documents na kailangan ninyo. What took you so long? Bahagya akong ngumiti at ginalaw-galaw ang dalawa kong kilay habang inaabot dito ang mga documents nang humarap to sa akin. Here is the document, sir. Olivia? His creasing forehead turns to a smile. Hi. Anong ginagawa mo rito? Bawal bang pumunta rito? Of course not, pero... Hey, they're waiting. Ito na mga They are not important. I cleared my throat. Gentlemen, pwede ko ba munang distorbohin ang meeting ninyo? Can I steal your CEO in a while? Tanong ko sa lahat. Nagtataka pa rin ang mga ito kung sino ba ako. Lumingon ako kay Carter na ngayon ay ngiti-ngiti. Parang ayaw nila. No, they will allow you. Wag na, maghihintay na lang ako sa labas. Sabi ko at nilapag ko yung mga documents, tapos naglakad na ako. Olivia, pinigilan niya ang mga braso ko. Lumingon ako rito. What? I smiled at him. Umangat ang gilid ng labi nito at saka humarap sa lahat ng tao sa aming harapan. Everyone, let me introduce you. Olivia Silva-Jones, my wife. Namumula ang pisngi at nanlalaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niyang iyon. Sir, please let us excuse for a while. May napag-usapan lang kami ng asawa ko. Then he slowly dragged me with him. Carter, no. Maghihintay na lang ako hanggang matapos ang meeting mo. Nakakaya naman sa kanila kung hindi mo pa ito tatapusin. No, they can wait. And I can also wait, sir. Wika ako rito na bahagyang nakangiti. Ngumisi ito at napapailing. And I cannot wait to be with... Sumulyap itong muli sa lahat. Let us cut this meeting for now. And let it continue later. Nagsitanguan naman ang lahat. Bago pa man sila lumabas, ay malugod muna nila akong binati at kinamayan. When the last person gets outside and shut down the door, napasinghap ako nang bigla na lang itong gumalaw at kinabig niya ang katawan ko. Carter! Hindi niya ako masundan pa ang sasabihin ko nang bigla rin itong inangkin ng mariin ang aking labi. Hindi ako nagprotesta sa ginawang panghalik nito sa akin. Pagkos niyakap ko pang aking mga braso sa kanyang batok at tinugo ng mariin itong halik. Napabitaw agad ako sa pagkakayakap ko kay Carter. Nang marinig naming may kumakatok sa labas ng conference room, Sir, nasaan ang mga tao? Nagtataka nitong tanong nang pagbuksan nito ni Carter ng pinto. Ngumiti ako kay Tina dahil sa hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanyang boss. Nice one, Tina. Sir? Sa pakikipagsabwatan mo kay Ma'am Olivia mo. Seryosong pagkakasabi niya sa kanyang sekretarya. Kasi, Sir Carter, leave your secretary, please. It was my plan. Ako ang may utos sa kanya kaya hindi niya sinasagot kanina nang tinatawagan mo siya. Tina, it's fine. Absuelto ka na. I said while smiling. Sorry na ho, sir. Please? I only just forgive you if you will leave us now, Tina. Seryoso pa rin ang bukas ng mukha nito. Tumango-tango si Tina at napangiti ng bahagya. Thank you, sir. Tsaka ito lumabas at muling isinara ang pinto. Carter immediately gets near me. Napa-cross arms naman ako habang nakatingin dito. You surprised me, huh? He said. Kamusta ang mommy mo? Is she fine now? I nodded him. She's fine at nasa bahay siya at nagpapahinga. Ibinalik mo pala ang bahay namin? Tumango ito. Yes, while you were still in Spain? Bakit? Bakit? Nagtatakang balik tanong nito sa akin. Umangat ang aking kilay. Bakit mo ginawa yon? Para ba suyuin muli si mommy dahil sa atraso mo sa akin noon? Seryoso kong tanong dito. Nagibit balikat ito. Ibinalik ko dahil sa pamilya mo ito. Wala akong ibang hinangad na ibalik ko sa kanya ang bahay ninyo. I also have my own house. Hindi ko kailangan angkirin ang bahay na pag-aari ng pamilya ninyo. Believe it or not, ginawa ko lang dahilan ang titulo ninyo para pumayag kang ikasal sa akin noon. Even there is Cristel that time? Yes. Diretsang sagot nito. First love never dies. Napatunayan ko yan nung muli kitang makita. And please, let us not include that psycho woman. Basta mahal kita.
Mahal na mahal kita? Napapatango ako. So, anong plano mo ngayon? Kumunot ang noo nito. Plano mo sa akin, sa ating dalawa. Ngumiti ito at hinila ko papalapit sa katawan nito. Napasinghap ako nang hapitin nito ang bewang ko. I have lots of plans for us. Olivia, isa na dyan ang hindi ka pabalikin sa Spain. Kung pwedeng ikukulong kita sa loob ng bahay natin, I swear, I will do everything in my power so you will stay here forever. You will live here with me. Dito ka lang dapat sa aking tabi. He said, sounding so possessive. Kumunot ang noo ko dahil may salita akong inaasahan na hindi nito binanggit. No more proposal? Kasal, hindi mo ako pakakasalan muna bago ikulong sa bahay mo? Nakataas pa rin ang kilay ko rito. Napasinghap ako nang mas hapitin niya ang katawan ko. Do you want a wedding ceremony again, my wife? Sumimangot ako at irapan nito. So, wala ka talagang balak? Ang balak mo lang ay ibahay ako. Ganon? I feel disappointed. Silly. Siyempre gusto ko. Kahit pa kasal tayo sa isa't isa. Kahit kailan at kahit saan, kaya kitang pakasalan muli. Kahit paulit-ulit pa. Pakakasalan kita. Naguguluhang tiningnan ko ito. Pardon? Anong sabi mo? I mean, ano ang ibig mong sabihin? He kissed my forehead. We still bond with each other, sweetheart. Walang nagbago dahil kasal pa rin tayo sa isa't isa. Ha? We're still husband and wife. Hindi ko na itinuloy noon ang pagpapawalang bisa ng kasal natin. How come? You and I have already signed the annulment papers, right? Yes. At nasa akin papel ng papel na yon. I convinced myself that time that before I finally moved to the next step, kailangan muna kitang makausap ng masinsinan. But you never did it. Nakipagmatigasan ka sa akin. You never showed yourself until I decided to work abroad, hanggang tumagal pa na 1 taon. I am just giving you some space. You hated me so much. Hanggang ayaw kitang pilitin noon. But believe me, when I heard about you going to Spain, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gustong-gusto kitang pigilan dahil ayokong mas tumayo ka pa sa akin. Pero sa tuwing naiisip ko ang galit mo noon, mas minabuti ko nang hayaan ka na muna sa gusto mo. I let you breathe while I am broken. Nawalan ako ng anak, kasabay rin ang babaeng pinakamamahal ko. Nangisdap ang aking mga mata habang nakatanaw sa mata nito. Kitang-kita ko ron ang sinseridad sa kanyang sinabi. I hope you will forgive me, Olivia. I am so sorry kung pinatagal ko pa bago harapin ka. I swear I did that so when both of us will see each other again. At least pareho na tayong mahinahon. I am also hoping na sana unti-unti mo na akong napatawad. Kumibot-kibot ang aking labi, then I slowly smile. Please let's not talk about the past, Carter. Ayoko nang paulit-ulit sariwain ang alaala ng pagkawala ng anak natin. I've been moving forward for good. Kasabay ng pagpapatawad ko sa iyo noon ang pagtanggap ko na isang anghel na lang ang anak natin. Am I forgiven? Tumangot-tango ako. Yeah. At patawarin mo rin ako sa paninisi ko sa iyo dito sa nangyari sa nakaraan. Sorry, Carter. Sa wakas nasabi ko ito. Hindi ko na patatagalin pa ang pagtanggap sa paumanhin niya dahil dapat ay noon ko pa ginawa. Lumawig ang ngiti nito sa kanyang labi at bigla niya ako niyakap na mahigpit sa kanyang mga bisig. Thank you, sweetheart. I love you. Tinugon ko rin ang mga yakap nito. That moment, nakaramdam ako ng kagaanan at kaginhawaan sa kaibuturan ng aking puso. Maya-maya'y naramdaman ko ang unti-unting pagkalas nito sa akin. May hinugot to sa maliit na bulsa ng kanyang long sleeve polo. Nagtaka ako nang bigla itong lumuhon ng bahagya sa mismong aking harapan. Napaawang ang aking labi na makita ko kumikinang na singsing ang hawak nito. That was my wedding ring. He lifts it. Kasabay ng pagtagpo ng aming mga paningin. I know this place is not the best place to do this now, but Olivia Silva-Jones, will you become my beloved wife again? My heart was jumping in too much pleasure. Napapangiting napatango ako rito. Yes, yes, I said. Inalalayan ko itong tumayo. Yes, I will accept it. I love you so much. I love you too. Ako na ang kumusang nag-abot nang mariing halik sa labi nito matapos niyang isuot muli ang singsing ko na isinuoli ko rito noon. Tinugon nito ng mas mariin ang halik ng labi ko. Hinapit din itong muli ang katawan ko.
Humakap ako rito at we were kissing like there is no tomorrow. Carter, enough. I whispered when she tried to kiss my lips again. Namumungay ang mga matang tumingin to sa akin. I can't get you enough, sweetheart. I grinned. Me too. Let's go home? Hey, magtrabaho ka pa. I am the boss. I can do whatever I want. Bahala ka. I responded. He smirked. Hindi ito nagpapigil na angkinin muli ang labi ko at siniil muli ng halik niya yon. Let us go to my place, sweetheart. At sa kanya ko hinila palabas ng conference area. Damn! Carter pinned me immediately on the door as we get inside the house. Bahay yon kung saan kami dati nagsasama. Hindi na ako nagprotesta pa na siilin niya ako ng halik sa aking labi. Nagpaubaya ko habang iniikot ko naman sa kanyang batok ang aking mga braso. Hey, baka may taong makakita sa atin dito. I huskily said when our mouths parted. Walang ibang tao dito sa bahay, maliban sa atin, sweetheart. Namumungay ang mga matang pahayag nito. So, I stammered. So, he is like teasing. Don't worry, dahil solo natin ang bahay. Namumulang napatango ako at bahagyang naparunok. Good. Ay, napasinghap ako nang biglang buhati niya ang katawan ko. Di man lang ako tumutol ng muli niyang inangkin ang labi ko. Hindi muli ako nagprotesta na masiil niyang halik na iyon. Naramdaman ko ang pagupo nito sa malapad na sofa bed sa sala. Naramdaman ko kagad ang buhay nitong pagkalalaki nang doon mismo ko paharap na nakakandong sa kanya. Yeah, God, dahil masasolo natin ang isa't isa. He whispered while his eyes looked at me. Namumungay na rin ang mga mata kong napatingin dito. Napaungol ako ng marahan ng bahagya nitong igalaw ang pagkalalaki na nakatutok sa aking mga hita. Hindi ako nagdalawang isip igalaw ang aking kamay at isa-isang binuksan ng botones na kanyang suot na polo. He was smirking at what I did. Ngumisi din ako dito. Wag na nating patagalin pa, kung dito naman talaga tayo patungo. As I remember, you said it was still blonde to each other, right? Tanong ko rito, nang tuluyan ko nang mabuksan ang lahat ng botones ng polo nito. Yeah, sagot nito, tsaka hinalikan na nakalantad kong balikat patungo sa aking leeg. We are free to do this as many as we can. You mean making love? Hard, sweetheart? He whispered in my ear. Naginit ang mga pisngi ko sa sinabi nito. Pakiramdam ko parang may lumilipad na paru-paro sa loob ng tiyan ko. Napasinghap ako na maramdaman ko na unti-unti na nitong inalis ang aking suot na bestida. Hindi rin ako nagpahulit, inalis ko na rin ang polo nitong suot at sinunod ko rin kaagad ang black socks nito. Inihiga niya ako sa malambot na sofa bed. His lips slowly moved down to my neck. Napaungol ako na marahang bumaba ang kanyang mainit na labi patungo sa aking dibdib. Oh, Carter! Napapapikit ako dahil sa kiliting aking nararamdaman sa aking kaiputuran. Napapaangat naman ang katawan ko dahil sa kiliting pinapalasap nito sa akin. Napadilat ako ng mata nang maramdaman kong pag-alis nito sa pinakahuling saplot ng aking katawan. Napaigtad ako nang sinimulan ng pagyamanin ang aking pagkababae. Carter! Tabaling-baling ang aking mukha nang magpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Now please, now! I plead. Nagangat ito ng mukha. Now what, sweetheart? He grinned and teased me. Gusto kitang nasa loob ko ngayon, please? Pagmamakaawa ko pa rin sa kanya. Ngumisi ito nang umalis na nantuluyan ang kanyang panghuling sagot. At saka nito dinagaan ang buong katawan sa akin. What do you want again, sweetheart? Nangaakit pang talong nito sa akin. You! Oh please, you? Do it now, Carter. Impit at daing na pagkakasabi ko rin dito. As you wish, my wife. Ang tanging maririnig lang sa buong sala ng bahay na iyon ay ang mga ungol at halinghing naming pareho. When he said hard, gano'n na nga ang ginawa nito. Ramdam ko ang panggigil nitong marating naming pareho ang suktulan. I was pleading for more. Let's come together, sweetheart. Ang sabi nito na mas bililisan pa ang bawat paggalaw nito sa aking ibabaw. Mas lumalakas ang ungol naming dalawa nang malapit na kami sa pinakarurok ng aming kaligayahan. We both succeed together. I love you, sweetheart. Bulong nito sa akin na may pagkahingal pa. I am also panting. I love you too. Nakangiti ko ring bulong dito. Humiga ito sa tabi ko. He then placed me into his broad arms. Pumikit akong sumiksik na yumakap sa malapad na dibdib niya. Sa mga oras na yun nakakaramdam na ako ng matinding pagod at pagkaantok.
Tired? Tanong nito sa akin. Nagsalubong ang aming palingay nang dumilat ang namimigat kong mga talukap. Tumango ako rito. Sobrang pagod at antok na ako. Pwede bang dito muna ako matulog saglit bago tayo pumunta ng bahay namin para kumain? Halos pabulong kong tanong rito. Nakita ko tong ngumiti at tumango. He then kissed my forehead. Of course, sweetheart. You can sleep in my arms always. Come on, rest now, my sleeping beauty. Bulong nito at saka ako kinabig at tinalikan sa noo. Thanks. Ang tayong bulong ko at tuluyan ng pumikit. Naalimpungatan ako na may pilit na gumigising sa aking natutulog na diwa. Sweetheart, wake up. Ang mahinang boses na pilit gumigising sa akin. Ang tangi kong tugon. Sweetheart, gising na. It's already 6 in the evening. Sa sinabi nitong oras, pinilit kong ibuka ang aking mga talukap. Ang mukha ni Carter agad ang aking nasilayan. Anong oras? 6. He answered and kissed my forehead. What? Oh God! Si Mommy, hinahanap na ako ni Mommy. Umupo akong bigla, not minding my naked body. Carter, get up. Magbihis ka na, take your time. Wika nitong nakatingin lang sa akin habang nagbibihis. Biglang namula ang aking pisngi. Get up! Inila ko to sa braso na matapos ko nang isuot ang bestida ko. Ang hindi ko inaasahan, ninila niya ako sa ibabaw ng katawan niya. Let us skip the dinner and let's stay here for a while. Hindi pwede. Come on, tumayo ka na. Tumayo ako at hinila itong muli. Carter, please. Magtataka si Mommy kung nasa man ako ngayon. Don't worry, tumawag ako sa inyo at sinabing kasama mo ako. Really? Nanlalaki ang matang tanong ko rito habang pinupukol sa sahig ang mga damit nito. Yeah. Napapailing ako nang inabot ko sa kanya ang mga damit nito. So hindi na sila magugulat ngayon kapag sinama kita sa bahay ngayong gabi? Nagkibit ito ng balikat habang nag-uumpisang magsuot ng damit. I think so. I just rolled my eyes. Tinulungan ko lang tong ibotones ang polo upang mapadali sa pagdadamit nito. Habang ginagawa ko yung naramdaman ko ang paghapit ito sa bewang ko. Tara na. Siguradong sa mga oras na ito'y nakanda ng hapunan sa lamesa. Sa tingin ko, hinihintay din ako ni Mama ngayon. Sandali lang, sweetheart. Tumingin ako sa mga mata nito. Gabi na. Hindi ko na natapos pang aking sasabihin nang siilin nito ng halik ang labi ko. Carter, let us stay for a while. Tawagan ko na lang sila at malilate tayo ng ilang oras. Or let's not go for dinner. Hindi pwede. Please? Carter, kailangan kong umuwi. Ano nang sasabihin ng mommy kung hindi ako umuwi ngayon? But you are my wife. Maiintindihan ng mommy mo yon? Ngumiti at umiling ako rito. Alam ko kung ano nasa isip mo ngayon, but look, hindi pwede. We can do whatever you want tonight. Hayaan mo na lang muna tayo sa bahay natin at mag-dinner tayo ng mama ko, okay? Ngumisi ito. After that po pwede na kitang iuwi dito sa bahay natin. Depende kay mommy. I said and I winked. If not, you can stay with me in my room tonight. Deal. Saka nito dinampian ng mabisang halik ang labi ko. Napapangiti at napapailing na lang ako sa kasiglahan ng kilos nito. If I didn't tell you that, baka matagalan bago pa kami makaalis sa bahay na yon. Did you tell my mom na hindi mo tinuloy ang pagpapawalang bisa noon ng annulment papers natin? Tanong ko pagkaraan nang lula na kami ng kotse nito. Umiling ito. No, I never tell anyone, even my family. Lahat silang alam ay napaasikaso ko na sa lawyer ko ang annulment nating dalawa. Napaawang ang bibig ko. Really? Tumango ito. Hinila niya ako, nakasandal sa balikat niya. Yeah, I don't want anyone to be involved in my plan for us. Dahil ang plano ko'y puspusang suyuin kang mag-isa na wala ang tulong ni isa man sa kanila. I want to do it alone. I want to convince and have you again in my life all by myself. Ako ang may kasalanan nang nawala ka sa akin noon, kaya ako lamang ang mismong mag-aayos ng lahat ng tungkol sa ating dalawa. I want to fix it all and here we are. We are okay, right? I smiled. Tumingala ako rito. Depende kung wala kang babae. Because even I already surrender myself to you. Kung may babae ka, wala pa rin. I just said. Uminto ito na mag-red light, saka tumingon sa akin na nakangisi. Silly, do you think you have a mistress? Mrs. Olivia Jones. Malay ko ba kung may itinatago ka? Si Talia, baka pala... Oh, stop it. I never cheated in your marriage since you became my wife, sweetheart. Mahirap man sa iyong paniwala, pero yun ang totoo.
And Talia was only a foreign friend. Walang anuman na namamagitan sa amin. And for your info, she has a long-time boyfriend na never pa niyang pinakilala sa mga magulang niya. Kumunot ang noo ko. Talaga? Yes. How did you know? Dahil isa sa kakilala ko at ni Jasper na ex-husband ni Cara ang karelasyon ni Talia. She makes sure her parents don't know about it. Dahil ayaw niyang itakwil siya ng kanyang mga magulang dahil hindi katulad nila ang estado ng boyfriend nito. Tumango-tango ako rito at hindi kumibo. We can call Jasper right now if you are still not convinced, sweetheart. Ha? No need. No need. Sabi ko rito na nakailing. Are you sure? Yup, but it seems you're not convinced, Olivia. Umupo ako ng maayos nang gumalaw ng muli ang kotse. May sinabi ba ako? Sumulyap to sa akin na matapos itong lumiko. Alright, magpapakasal tayo sa simbahan para manumpa na wala kang ibang babaeng mamahalin sa buong buhay ko kundi ikaw lang. Pagkatapos sinawakan niya ang kamay ko at tinalikan iyon. Sobrang saya ng puso ko sa sinabi niya. Ngumiti ako habang nakaharap dito. Well, handa na ako muling pagkatiwalaan at mahalin ka hanggang dulo. He genuinely smiled at me. I love you. I love you too. Saka ako lumapit dito at tumalik sa kanyang pisngi. Magkahawak kaming dalawa nang pumasok sa loob ng tahanan ng aking mga magulang. Sa aming pagpasok, biglang nangunot ang aking noo na makita ko roon sa malawak na sala ang mga magulang ni Carter na nakikipag-usap kay Mommy. What are they doing here? Tanong ko kay Carter nang lumingon ako rito. I also invited them to the special dinner, sweetheart. Ang sagot nito sa akin. They are already here. Look! Napalingon kami ni Carter sa tatlong tao na nasa sala. Hinila ni Carter ang aking kamay at tumungo kami sa sala. Magandang gabi ho sa inyo. Nakangiti kong pagbati sa mga magulang namin ni Carter. Oh, Olivia, masaya ako makita kang muli, iha. Tumayo ang mommy nito at malugod akong niyakap na mahigpit. Glad to see you, iha. Also, his father embraces me. Nakita ko rin si Carter na nagmana kay mommy. Then he stands beside me. I just want to announce that we are coming back together as husband and wife. Napag-usapan na rin namin na hindi siya aalis muli at mangingibang bansa na hindi ako kasama. My wife will always stay by my side for the rest of our lives. Lahat sila'y namangha sa sinabi ni Carter. Di marahil sila makapaniwala na ang bilis ng buong pangyayari at naging maayos kaming bigla. Olivia, is that true, anak? Tanong ni mommy sa akin. Tumango ako kay mommy. Yes, mom. I will be staying here for you and to my husband. Tumayo si mommy at niyakap ako na mahigpit. Oh, thank you, iha. Yan talaga ang pinakagusto kong marinig mula sa'yo. Sa iyong pagbabalik, ang hindi ka na muling aalis. Sabi ni mommy at saka tumingin kay Carter. Thank you so much for convincing my daughter, iho. Please take care of her. Papayag ako na muli mo siyang angkinin mula sa akin, but please do not hurt my daughter again. Mommy, sa sunod na iiyak muli ang anak ko nang dahil sa'yo. Kahit sobrang boto ko sa'yo, hindi ko na siya muling ipagkakatiwala sa'yo. Ang banta nito kay Carter. Ako rin. Kahit anak kita, itatakwil kita kapag muling nasaktan ng labi si Olivia. Iho, mark my words. Ang banta rin ng sarili nitong ina sa kanya. Well, I want to congratulate you and your wife for having a second chance of your marriage, iho. Ang wika naman ng daddy nito. I just hope this time wala na magiging problema pa sa pagitan ng pagsasama ninyo. And also, I will be expecting my grandchild this time. Anong second chance to your marriage? Ang nagtatakang tanong ng mommy nito. Also, my mom is wondering, they are not totally annulled. Dahil hindi naman tinuloy ng anak natin na ipawalang bisa. Ang kasal nila ni Olivia noon. I knew it to his lawyer a few months ago. Marahang tumango si Carter sa mag-ina namin naguguluhan. Asahan ho ninyo na hindi na muling mangyayari ang nangyari sa nakaraan. Ipinapangako ko kong aalagaan at mamahalin ko siya ng walang katapusan. At tungkol ho sa apo, namumulang pinangdilatan ko ito ng mata. My wife and I are working on it. Oh good, good. Wika naman ng mga to habang nakangiti. Then let's celebrate this special night. Dinner is ready. Wika ni mommy at inayin na nito sa kusina ang mga magulang ni Carter. Agad akong inakbayan ng asawa ko habang nakatingin kaming pareho. Sa mga magulang namin na patungo sa kusina, ngayon ko lang nakitang muli ang totoong saya ni mommy. Naniwala din sila na hindi mo na ako hahayang umiyak ulit. Kaya panindigan mo yan. Sabi ko nang lumingon ako dito.
Of course I will. At masasaya pa sila kung bibigyan na agad natin sila ng apo. Sang-ayon ako dyan. Sabi ko sabay kindat. Ngumiti ito at unti-unting sinakop ang labi ko. 1 year later, isang ingit ng sanggol ang siyang pilit na gumigising sa aking inaantok na diwa. Unti-unti akong nagmulat ng aking mga mata. I immediately smiled as I opened my eyes. Sino ba naman ang hindi ngingiti sa iyong pagising kung ang mag-ama mo agad ang una mong masisilayan sa iyong pagmulat? Nakatingin lang ako sa pinakamamahal kong asawa, si Carter. Nakatayo siya ngayon sa bukas sa bintana habang ang aming mahal na anak ni si Dayanara ay nasa kanyang mga bisig. Isinawsaw nito ang anak at pinapatahan. Shh, baby. Mommy is still sleeping. Come on, hush my love. Magigising si mommy. Puyat si mommy kagabi. Ang marahan ngunit naririnig kong sinasabi nito sa anak na umiingit sa kanyang dibdib. Hindi pa rin tumitigil ang anak namin sa kanyang mahinang pag-ingit. I think naglalambing lang si Dayanara sa kanyang ama. Nararamdaman kasi nito na kapag umaga aalis na naman ang ama nito at magtatrabaho. Hush! Hush my love! Daddy's here. Mamaya mo na hanapin si mommy, Daddy is here for you. Let daddy cuddle you just this moment, baby. Patuloy pa rin ito sa pagpapatahan sa anak namin. Napalawig ang ngiti ko. It sounds like he was begging our daughter na tumahan at hayaan siya nitong alagaan siya kahit na mga sandaling iyon. Napapangiti ako sa sobrang galak. Waking up in that lovely views made my day complete. Puno ng saya at ligaya. Maingat akong bumangon. Sinisigurado kong hindi ko iistorbohin ng mga sandali ng mag-ama. Maingat akong gumalaw habang inaabot ko ang puting roba at ipinatong yon sa manipis kong pantulog. Tsaka ako nakapaang lumakad patungo sa aking mag-ama. I crossed my arms while staring at them. Nakatalikod sa akin si Carter habang patuloy pa rin to sa pangaaliw sa anak namin. Puno ng pagmamahal kong pinapakiramdaman ang ganong eksena ng aking minamahal na mag-ama. Sa nakalipas na 1 taon, pinakasalan ako ni Carter sa harap ng simbahan. It's our second wedding. Well, gusto ko naman dahil gusto ko talagang maikasal sa tahanan ng Diyos. A month later, I got pregnant. Nagsilang ako na isang napakaganda at napakalusog na sanggol na babae at yun na nga si Dayanara. Hindi ko inaasahan na sa pangalawang pagkakataon ng pagsasama namin ni Carter, mas pinatunayan nito ang kanyang pagmamahal sa akin. He showed me his love and care. Inalagaan, iningatan at mas pinatatag niya ang pamilya na aming binuo. Ang pamilya namin nag-umpisa lang sa isang kasunduan ng aming mga ama. He showers me with his everything. Di lang sa akin kundi pati na sa anak namin. I am so much happy day by day. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Napakapalad ko na binayaran niya ako ng isang asawa na mapagmahal at maalaga. Nagpapasalamat din ako ng malaki dahil pinagkalooban niya kami ng isang malusog na anak na siyang mas nagbigay sa aming matatag na pagsasama. Sobrang wala na akong mahihiling pa dahil sobrang perpekto na ang aming pamilya. I might say that God has a wonderful plan for us. Everything happens for a reason. Nagsimula lang to sa kasunduan ng mga anama namin at sa naging kasunduan namin. Hindi ko lang inakala na ang dating inaayawan ko ay siya palang talagang para sa akin. That's why God is really amazing. Kahit gaano mo pa talikuran ng taong inilaan niya para sa'yo, kung sa'yo talaga ito pagtatagpuin o gagawa pa rin ng paraan ng tadhana na ibalik ka sa tamang daan, kusan pagtatagpuin pa rin ang inyong mga landas. Kung may hihilingin man ako sa Diyos, iyon ay sana, wag na wag magbagong aking pinakamamahal na asawa. I am so much content. I am so much in love with him and with our daughter. Mahal na mahal ko sila na higit pa sa aking buhay. Unti-unti akong lumapit sa malapad na likod ng aking asawa, tsaka ako inikot ang aking braso sa bewang nito. When he feels it, lumingon to at nakangiti sa akin. I also smiled. Magandang umaga sa pinakamapagmahal na asawa. Kumindat ako rito at saka humalik sa pisngi nito. And also, good morning sa napakakit na baby namin ng daddy. Humalik din ako sa pisngi ng anak ko. When Dayanara feels me beside them, tumigil na ito sa kakaingit. Na makita ko ng namin ngumiti na ito at nagkumuwag ang mga braso nito sa akin. Ikaw talaga ang hinahanap ng anak natin, sabi niya nung yakapin ko ang anak namin. Siyempre, ako kasi ang kasakasama ng anak natin sa buong araw. Kaya ang amoy talaga ng mommy ang favorite ng baby. Right, my love? Ngiti-ngiti naman ang bata na para nakakaintindi habang sinasabi ko yon. Sad. Parang ayaw ko na lang magtrabaho kung ganon.
As I know kapag ang anak na babae ay laging daddy's girl. He said. I giggled. Hindi rin. Paano magiging daddy's girl kung ang mommy nga ang kinakasama palagi? Ramdam ko ang pagpulupot ng dalawang braso nito sa aking bewang. Okay, fine. Basta may oras din ng mommy sa daddy. Hindi lang puro si baby. He whispered while smelling my neck. Ngiti-ngiti ako nang hinaplos ko ang pisngi nito. Of course, I did not forget that, sweetheart. Basta lang walang pumalahaw ng iyak sa ating gabi at tiyak nasa yung lahat ng pagkaasikaso ng mommy. I sexily said. That's great, sweetheart. Good girl naman ang baby natin kapag gabi, kaya mamaya ulit? Pilyo nitong ibinulong sa akin. Ngumiti ako na napakalawig. Ramdam ko ang pagyakap nito na mahigpit mula sa aking likuran. Ramdam ko rin ang maliliit na dampi ng halik nito sa aking batok at balikat. Sure, walang problema, hubby. Alam mo, gusto kitang pasalamatan ng walang katapusan. Sabi niya habang nakayakap pa rin sa amin. Paharap kami sa terrace habang ang anak namin nananahimik habang may pacifier. I want to thank you for not giving up on me. Hindi ako ganito kasaya ngayon kung walang ikaw sa buhay ko. Kung walang Dayanara na siyang nagbibigay kaligayahan sa buong buhay ko sa atin. He said. Pakiramdam ko na sa ibabaw na ako ng buwan habang ang aking puso puno ng kaligayahan. At gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Inilaban mo kahit ako muntik na akong umayaw. You're still holding me kahit gusto ko nang bumitaw. Alam kong hindi madali sa part mo yon, kaya ang laki ng pasasalamat ko sa iyo. I am so blessed to have a wonderful husband like you. Binigay mo sa akin si Dayanara. You are rare, kaya't sobrang iniingatan ko kayo ng anak ko. I know God will bless this family. Hopefully, hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa pagkulubot ng mga balat natin, sana walang magbabago. Nakapikit ko ang pahayag. Ramdam ko ang mas paghigpit ng yakap nito sa amin ng anak namin. Of course, I will never, sweetheart. Kung ano tayo ngayon, asahan mo talagang hanggang sa dulo ito. I don't care if you gain weight, kahit lumobo ka pa. I also don't care if you gain your wrinkles. Kahit na kulubot na ang mga balat mo sa mukha, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Sabay tayong tatanda, asawa ko. At asahan mong hanggang sa huling hininga ko, ikaw at ikaw lang ang babaeng pakamamahalin ko at itatangin ng aking puso. Aalagaan kita, kayo ng anak at magiging anak pa natin. Ninanamnam ko ang bawat kataga nito at ang mahigpit na pagyakap nito. Sa mga oras na yon para kong hinihila ng buong pagmamahal nito. Araw-araw na lang ako at ang anak naming busog sa mga salitang pagmamahal mula rito. Dumilat ako at tumingalang lumingon dito. Te amo. Namumungay ang mga matang bulong ko dito. I love you more and more, sweetheart. Inilapit ito ang labi sa aking labi. We lightly kissed each other. Tsaka namin parehas nilingon ang anak naming payapa na pala na nakatulog sa aking bisig. Ngumiti kami at marahan naming hinalikan ng aming anak na babae. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa kwentong pag-ibig ni Carter at Olivia. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.